Mga minamahal na kapatid, sa ngalan po ng ating minamahal na Arsobispo ng Maynila, ang kanyang kabunyian, Cardinal Jose Advincula, ay binabati ko ang inyong buong komunidad sa araw na ito ng ating pagdiriwang ng ika-19 na anibersaryo ng pagkakatalaga ng ating simbahan. Kaya ang araw na ito ay para na ring fiesta dahil ito ang araw ng binyag ng ating simbahan. Kaya pwede naman nating batiin ng bawat isa ng happy fiesta, maligayang kapistahan. Noon pong italaga ang simbahang ito, 19 years ago, natatandaan ko naririto ako. Nakaupo ako dito kasama ng mga concelebrants ng mga pari. 19 years ago na pala ang nakakalipas. Yung mga kabataang yan, hindi pa siguro pinapanganak noon. Pero karamihan sa inyo, mukhang narito na noon. Ang pagtatalaga sa isang simbahan ay pagpapangalan sa simbahan bilang tahanan ng Diyos. Kapag tinatalaga ang simbahan, idinideklara natin na ang lugar na ito, bagamat katulad ng ibang gusali, ay natatanging gusali sapagkat ito ay tahanan ng Diyos. Dito sa loob ng simbahan, nananahan ang Diyos. At ang simbahan bilang tahanan ng Diyos ay pagpapatunay na ang Diyos ay hindi malayo sa atin. Ang ating simbahan ay katunayan na ang Diyos kapitbahay din natin. Naririto lang sa ating tabi. Pwede nating sabihin, kapitbahay ko ang Diyos, sapagkat ang tahanan niya ay nasa piling natin. At kapag kayo pumupunta dito sa simbahan, tayo'y nananalangin, nagdiriwang ng mga sakramento, nagdiriwang ng banal na misa bilang pinakamataas na antas at anyo ng ating panalangin. Ano ba ang simbahan? Isa sa mga pangunahing definition, kahulugan ng simbahan, ay ang simbahan ay bahay dalanginan. Narinig natin yan sa ating pambungad na panalangin, ang bahay dalanginang ito. Ang simbahan ay lugar kung saan tayo nananalangin. Dahil sa simbahan, nakakaugnayan natin ang Diyos. Mga minamahal na kapatid, sana yan po ang tingin natin sa ating simbahan, bahay dalanginan. Sana ang simbahan hindi bahay kung saan tayo pumupunta para magkainan. Sana ang simbahan ay hindi isang lugar kung saan tayo pumupunta upang magtsismisan. Hindi bahay tsismisan ang simbahan. Ang simbahan ay bahay dalanginan. Lugar kung saan tayo nananalangin. Sapagkat sa simbahan, naninirahan ang Diyos na siyang pinatutungkulan natin ng ating panalangin. At sa taon pong ito, 2024, idineklara ni Pope Francis ang Year of Prayer, taon ng panalangin, bilang paghahanda sa susunod na taon, 2025, na Jubilee Year. Sa simbahan po, every 25 years ay nagdiriwang tayo ng Jubilee Year. Yung huling Great Jubilee ay noong 2000. At dahil 25 years next year, kaya Jubilee Year ulit next year. The Jubilee Year of 2025.
At bilang paghahanda sa Jubilee Year 2025, sabi ni Pope Francis, sa taong ito ay pagtuunan natin ang panalangin. Year of Prayer. At may ugnayan po ang taong ito sa susunod na taon. Dahil ang tema na pinili ni Pope Francis para sa Jubilee Year 2025 ay Pilgrims of Hope. Tayong lahat daw ay naglalakbay ng may pag-asa. At may ugnayan po ang pag-asa at panalangin. Sapagkat sino ba ang nananalangin? E di yung taong umaasa. Kapag tayo'y nananalangin, ipinapahayag natin ang ating pag-asa sa Diyos. Sinasabi natin ang ating pagtitiwala sa Kanya. Ang taong hindi marunong umasa, hindi mananalangin, hindi magdarasal. Kaya yung panalangin nagpapatibay ng ating pag-asa. Kaya may ugnayan yung Year of Prayer, next year sa Jubilee Year, Pilgrims of Hope. Let us be hopeful people, mga taong punong-puno ng pag-asa, at yung pag-asang yon ay naipapahayag natin sa ating pananalangin. At ang simbahan, ang pangunahing lugar kung saan tayo nananalangin. Ito ang ating bahay dalanginan. Oo, kahit saan pwedeng manalangin, pero maganda rin na may isang lugar na ating itinatakda kung saan natin iaalay ang ating panalangin sa Diyos. At bilang mga lingkod ng simbahan, alam naman po nating lahat na mahalaga ang panalangin. Pero ang mga pagbasa natin ngayon nagpapakita ng isang dahilan kung bakit mahalaga ang panalangin. Bakit mahalaga ang panalangin ayon sa ating mga pagbasa ngayon? Dahil ang panalangin ang siyang paraan upang ingatan natin ang ating sarili at ingatan natin ang ating kapwa. Sa atin pong unang pagbasa, nagpapaalam si Pablo. At sabi niya sa kanyang pamamaalam, bago siya lumisan, sabi niya sa mga Hudyo, inihabilin niya, sabi niya, alagaan ninyong mabuti ang inyong sarili at alagaan ninyong mabuti ang kawan na ipinagkatiwala sa inyo ng Espiritu Santo. Ingatan nyo ang simbahan ng Diyos. At ang simbahan ay hindi lamang itong gusali, ang simbahan ay tayong lahat. Ingatan natin ng bawat isa at ingatan natin ang ating sarili. At ang pangunahing paraan ng pag-iingat natin sa ating sarili at sa ating kapwa ay sa pamamagitan ng pananalangin. Prayer as a way of taking care of one another. Alam niyo po, may iba't ibang paraan kung paano tayong nagpapakita ng ating pag-aalaga sa bawat isa. Ang mga magulang may paraan para alagaan ang kanilang mga anak. Ang mga magkakaibigan, inaalagaan ng bawat isa. Pero ang pangunahing paraan ng pag-aalaga natin sa bawat isa ay ang ipagdasal natin ang bawat isa. Kaya sa ating ebanghelyo ngayon, si Jesus din nanalangin. At ang kanyang panalangin ay para sa kanyang mga alagad. Sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ingatan mo po sila. Sabi ni Jesus sa panalangin niya sa Diyos para sa kanyang mga alagad, ingatan mo po sila. Ang kagustuhan nating ingatan ng bawat isa ay maipapakita natin sa pananalangin. Sapagkat sa pananalangin, para nating sinasabi sa Diyos, kahit na naman gusto kong alagaan yung aking pamilya, alam kong hindi ko kakayanin talagang alagaan. Pero sino ang makakapag-alaga sa kanila? Ikaw, Panginoon.
Kahit naman gusto kong palaging ligtas ang aking pamilya, pero hindi naman 24 hours nakabantay ako sa kanila. Pero ikaw, nakikita mo sila, kaya ikaw ang makakapag-alaga sa kanila. Sa pamamagitan ng pananalangin, na ipapakita natin ang ating concern, ang ating pangangalaga sa bawat isa. Kaya mahalagang manalangin sa Diyos, sapagkat ito yung kanyang pag-aaruga para sa atin. Kaya nga halimbawa po tayo sinasabi natin sa bawat isa, o mag-iingat ka. Kapag nagpapaalam yung ating mga anak, sasabihin natin, o mag-iingat. Pero ang katotohanan, ang ibig sabihin nun, ay ingatan ka nawa ng Diyos. Siya ang mag-iingat sa atin. Mga minamahal na kapatid, bilang sambayanan dito sa dakong ito, sa ating parokya, nawa ay manalangin tayo sa Diyos palagi at ingatan natin ang bawat isa sa pamamagitan ng ating mga panalangin. Ipanalangin po natin ang bawat isa kahit na yung hindi natin kasundo. Ipanalangin po natin ang bawat isa kahit na yung mga nakatampuhan natin. Ipanalangin natin ang bawat isa kahit na yung iba ang pag-iisip sa atin. Sa ating buhay bilang parokya, I'm sure hindi naman po lahat palaging nagkakasundo, nagkakaunawaan. Sa buhay parokya, may mga pagkakataon na nagkakaroon ng alitan. Minsan nagkakaroon ng tampuhan. Minsan nagkakaroon ng inggitan. Sa kanya-kanya nating mga ministries, sa kanya-kanya nating mga organizations, merong mga bagay na ganito. Pero sana maingatan natin ang bawat isa sa pamamagitan ng panalangin, sapagkat tayo'y iisang simbahan. Sa iisang simbahan, iniingatan ang bawat isa. Sana hindi nagsisiraan. Sana hindi hinihila ang kapwa pababa. Sapagkat sa iisang simbahan, ang kahinaan, ang kapintasan at ang kasiraan ng isa ay kasiraan nating lahat. Sana nagkakaisa sa panalangin na siyang pag-iingat ng Diyos para sa atin. Maya-maya po ay ating itatalaga ang ating mga lingkod, kayong mga lingkod dito sa ating simbahan. Nawa ay ingatan tayo ng Panginoon sa kanyang pagmamahal at nawa ay ang ating paglilingkod ay pagpapakita ng ating pagmamalasakit at pag-iingat sa bawat isa. Manalangin tayong palagi sa Panginoon na nawa ay pagbuklurin niya tayo, na nawa ay pagkaisahin niya tayo kung paanong siya at ang Ama ay iisa. At sa tulong po ng ating mahal na ina, nawa tayo'y magkabuklod-buklod bilang isang tunay na simbahan, buhay na simbahan, nagkakaisa, nagmamahalan, at tumatahak sa landas patungo kay Jesus.